kapatid, kami po ay nakarating po sa inyong lugar. Dating lugar po rin ito eh. Hallelujah. Pero ang kalooban kasi ng Diyos, hindi natin pwedeng harangin. Mag-desisyon man tayo ng ating mga kanya-kanyang desisyon. Pag niloob ng Diyos, mapunta ka sa isang lugar. Hallelujah, kahit hindi mo gusto, talaga pong makakarating ka. Amen. Tulad po sa amin po sa ngayon, wala po, hindi po kasama sa plano na kami po ay makarating dito ngayon. Pero sabi po ng MC kanina, MC ba? Na pag plano ng Diyos, kahit hindi natin plano, mangyayari po. Amen? So plano ng Diyos, at kami naman po ay lubos po na nagagalak na kayo po ay amin pong makasama sa pagpupuri sa ating buhay ng Diyos. Amen? Napakahalaga po mga kapatid na tayo po ay lagi pong nakakadalo sa isang pagtitipon. Amen? Sabi nga ng Hebrews, huwag ninyong kaligtaan ang pagdalo gaya ng sa pagtitipon. Hallelujah. Ganyang ginagawa. Tama ba? Mayroon naman tayong screen pwede po akong paalalay sa ating pong operator para mas mapabilis po tayo. Hallelujah. Huwag ninyong kaligtaan. Pakilagay nga po. Hebrews chapter 10 verse 25. Ako po'y walang dalang Bible mga kapatid. May Bible po ako pero halos hindi ko po nadadala sa church mga kapatid dahil ang aking pong mata ay halos di na makakita. Kaya mas minabuti ko po na cellphone na lang lagi. Hallelujah. Mas malinaw sa cellphone. Okay, dito maganda ang screen nila, malaki ang litra. Okay, sabi po mga kapatid na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan tayo sa isa't isa paakyat po. At lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Amen? So, ibig sabihin, napakahalaga pala na tayo po ay, sa ngayon mga kapatid, na tayo po ay lagi pong dumadalo sa gawain. Doon po sa John, chapter 9, verse 21, kung di ako nagkakamali, pakilagay po ulit sa screen. Hallelujah. Chapter 9, verse 31. Okay po. 31 po. Hallelujah. Okay. Nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sino mang paakyat po tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ang ibig sabihin po mga kapatid, pagka ang tao pala ay mananamba sa Diyos, ang Diyos po ay laging nakikinig. Amen? Hallelujah. Ang pagsamba po natin mga kapatid, katumbas po na ang Diyos ay laging tumutugon sa ating kahilingan. Doon sa bungad, sa una, ang sabi doon, alam nating ang makasalanan ay hindi pinakikinggan ng Diyos. Ano? Tayo po ba hindi makasalanan? Hallelujah. So, bagamat madalas po tayo magkasala, lagi po tayo humihingi sa Diyos ng patawad. Amen? So, purihin ng Diyos mga kapatid. Patuloy tayo mga kapatid sa paglilingkod natin sa Panginoon. Huwag po nating panghinawaan mga kapatid. Ang sabi po ni Apostol Pablo, hindi mawawalang kabuluhan ang ating pong pagpapagal mga kapatid. Lahat ng ating mga pagsakripisyo at tulad po ng pag-sacrifice niyo mga kapatid, na kayo po'y makarating doon sa Las Piñas. Humihingi na rin kami ng paumanhin. Pagkatapos ng gawain, usap ka agad kami ng aking father. Sabi ko pa, nakakaano naman sa mga, lalo na sa mga baguhan. Parang nakakahiya naman. Alam mo, naintindihan naman ng, nagkakaintindihan naman kami madalas ng aking magulang. Pagka kami po ay mayroong kung mga bagay-bagay na hindi maganda,
sumasang-ayon din naman siya, mga kapatid. Hallelujah. Sa totoo, mga kapatid, isa din pong, lalo na sa mga baguhan po tayo. Lalo na sa mga baguhan, siyempre yung ating tiyan. Nakakaramdam po ito ng gutom eh. Pagka oras ng ikakain po natin, talagang kukulo yung ating tiyan. Sabi nga ng aking magulang, wala na tayong magawa na dito. Hallelujah. Sabi ko dapat mayroong isang program. Hindi yung sorted na, rambol na yung schedule. May hindi kasama dun sa program na nabigyan ng time at halos kinain na yung time na para sa anniversary lamang. Hallelujah. So, humingi kami ng pamanhin, ating pong namahal na pastor. Alam nyo, tuwang-tuwa pa naman ako, mga kapatid. Sabi ko, kaya nga nung tinawag kami ng aking magulang, sabi ko, huwag na pahil. Kakainin pa kasi yung oras para doon sa mga naka-schedule. Talagang kailangan sumunod. Mayroon pa naman pupunta rin yun. Nandun na sa kaorasan. Hallelujah. So, ako po ay nagpapasalamat. Although ganun po ang nangyari, alam ko po bakit din yun ng ating pong pagsakripisyo sa Panginoon. Alam ko, kayo pong lahat ay nag-effort, mga kapatid, na makarating sa gawain. Yung inyo pong mga effort ngayon, mga kapatid, gagantihan po ng Panginoon yan. Amen. Parang kumpanya lang yan, mga kapatid. Pag ikaw ay nagtrabaho sa isang kumpanya, hallelujah, wala pong hindi pwedeng hindi ka sasahod. Amen? Kahit yung mga patamad-tamad, basta nakatindan siya sa sahod yan. Hallelujah. So sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, kailangan po nating maging masipag. Amen? Para sumagot naman tayo magandang. Purihin ng Diyos, bago po tayo nagkakaroon, mga kapatid. Maikli lang ito, mga kapatid. I-introhan ko lang at ang ating pong mahal na pastor ang magtatapos, mga kapatid. Dagdag po tayo mo, mga kapatid, sa panalangin. Hallelujah. Glory to God. Purihin ka, Panginoon. Sa umagang ito, God. Muli, narito kami, Panginoon. Patuloy na nagpapasalamat sa inyo. Salamat o Diyos. Hallelujah. Patuloy mo kaming sinamahan, Panginoon. Mula pa nung kahapon, nung aming biyahe, Panginoon. Salamat o Diyos na lagi ka naming kasama, Panginoon. Lagi ka naming kapiling. Lagi mo kaming nilingap ng iyong kapangyarihan, Diyos. Hallelujah. Lubos naming ibinabalik sa inyo ang aming taos-pusong pagpapasalamat. At muli o Diyos, sa umagang ito, narito kami, makikinig ng mga salita. Hayaan mo o Diyos, hallelujah, na buksan mo ang aming mga espiritual na pangunawa, Panginoon. Espiritual na pandinig o Diyos, na kung saan o Diyos, higit pa sa marinig namin ang iyong tinig, Panginoon. Higit pa sa maunawaan namin ang iyong mga salita. Magkaroon kami, Panginoon, ng tunay na pagsunod sa iyong dakilang kalooban. Susunod kami, Panginoon, na mayroong ganap, Panginoon, na paglilingkod, pagsunod sa iyong kalooban. Kaya sa umagang ito, Diyos, hayaan mo po ang iyong mga salita, Panginoon, ang mahayag sa aming kalagitnaan. Itago mo ako sa likuran, at ikaw po ang maghayag sa aming kalagitnaan. Gamitin mo po lamang ang aking mga labi, Panginoon, bilang isang encouragement, Panginoon, sa aking mga kapatid. Hallelujah. Alam namin, O Diyos, malapit na ang iyong pagbabalik. Hayaan mong lagi mo kaming samahan. Alam namin, O Diyos, wala kaming magagawa sa ganang amin, O Diyos. Lubos naming ipinagtitiwala sa inyo ang lahat sa aming mga buhay. Sinabi mo, O Diyos, hallelujah, kakilakilabot ang mahulog sa iyong mga kamay. Kaya lubos kaming nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Lubos kaming umaasa, O Diyos, na hahawakan mo kami hanggang sa hangganan ng aming mga buhay, O God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy mo kaming linisin sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Alam namin, O Diyos, na kahit sa aming pag-iisip, minsan kami ay nagkakamali, minsan kami ay nagkakasala, Panginoon. Ipagpatawad mo kami sa lahat ng aming mga kakulangan, sa lahat ng aming mga karumihan sa iyong harapan. Salamat, O Diyos, pakalinisin mo kami.
Hallelujah. At sinabi mo sa mga salita, Panginoon, sa aklat ng Isaias, ang aming sala, Panginoon, ang naging dahilan na hindi makarating ang aming karaingan sa iyong dakilang kaluwalhatian. Kaya ipagpatawad mo kami sa oras na ito, Panginoon. Hayaan mong ikaw ang maghayag sa aming kalagitnaan. Purihin ka, Ama, pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. So, purihin ng Diyos, mga kapatid. Naganina, mga kapatid, napakaganda po ng hallelujah. Napakaganda, mga kapatid, ng encouragement na po, mga kapatid. At nabungad nga ng ating mga pastoryo. Tithes and offering. Hallelujah. So, ang tithes and offering, mga kapatid, hindi man siya sa tithes, mga kapatid, kasi sa tingin ko parang yung love offering ay talagang mandatory. Ano? Hallelujah. Kailangan po natin magbigay. Hallelujah. Hindi naman siya totally mandatory. Pero ang sabi po ng Luke, mga kapatid, chapter 6, verse 38, sa sukat, tayo po ay susukatin. Parang challenge po ito sa atin, mga kapatid. Then, dun sa sukat na yun, mga kapatid, kung inyo pong titingnan yung Lucas, mga kapatid, dun sa sukat na yun, dun din po tayo sinusukat ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Di mo kasi makikita yung tamang level pagka hindi ka sinukat. Sino po ang skill dito? Sino po ang nagtatrabaho ng construction? Yan. So, sa construction, napakahalaga ng panukat. Ano po, mga kapatid? Madalas, mag-carpentry ka, kantero, mga kapatid, latero, halos lahat ng posisyon na mayroon po sa construction ay ginagamitan ng panukat. So, sa ating paglilingkod, isa din po itong panukat sa atin. Example na lang, mga kapatid, hindi ko ipinagmamalaki sa aming sa buhay. Hallelujah. Na-experience po namin yung talaga namang ang Diyos ay sobrang blessed, mga kapatid, sa aking financial. Pero alam niyo, ang tunay na blessing, mga kapatid, ano ko lang, mga kapatid, yung hindi lang yung sa salapi, mga kapatid. So, financially lang, mga kapatid, ikwento ko sa inyo, ang Diyos po ay talaga po namang tumutugon. Hallelujah. Amen? Wala pong sinabi ang Biblia na kapag ginawa natin, mga kapatid, ay hindi mangyayari. Hallelujah. Now, sa aming buhay, mga kapatid, hallelujah, sa totoo, sinabi ng aming pastora na naginip ako na sumunod daw kayo sa Panginoon, tapos lagi tayo magkasama. Pinuno daw ng Diyos yung inyong bahay. Hindi na raw makita halos yung tao. Puno na ng biyaya. Yan. Hallelujah. So, lahat naman tayo ay talaga naman pong nagsisikap na gano'n. Ano po, mga kapatid? Hallelujah. Bilang nasa laman, pero hindi po natin inaalis yung higit sa lahat, yung spiritual. Ano po? So, alam niyo, mga kapatid, sabi niya na, mga ilang araw talaga pupuno ito ng Diyos. Sundin lang ninyo na sundin yung kalooban ng Panginoon. Alam mo, sinunod po namin yan, mga kapatid. Dahil kami naman po ay mayroon na pong pagkaunawa, mga kapatid, sa tuntunin po natin bilang isang mga Kristiyano. Gumawa po kami ng gumawa sa Panginoon. Ibinibigay po namin yung para sa Panginoon at ibinabalik namin, mga kapatid, yung para sa Panginoon, mga kapatid. Alam nyo, hallelujah. Dumating po yung time na halos lutit na ako sa schedule, mga kapatid. Hanggang sa ako po ay nagkaroon na ng sakit. Hallelujah. Pansin nyo, tabing yung aking tainga, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, dumating yung time na talagang ang Diyos po ay tinugon ng Diyos yung aming pagsunod. Although sa totoo lang, hindi ko naman talaga hiningi yun. Lagi ko lang hinihingi sa Panginoon yung maging malakas ako, mapayapa yung aking pamilya. Kasi sa akin, mga kapatid, yun po ang higit
na biyaya, blessing mga kapatid. Hallelujah. Kaya, una po natin hingin lagi yung kapayapaan. Hallelujah. So, tinugon ng Diyos mga kapatid. Hallelujah. Ako na po ang nagsusupply sa iba't ibang lugar po namin sa Quezon. Ako na po nagsusupply ng aming pong hanap buhay. San Andres, Buena Vista. Sa sobrang lutit, nagkasakit na ako mga kapatid. Hallelujah. So, sabi ko, hindi pala maganda na pumukos na lang tayo sa material. Although, ang Diyos naman ay talagang tinutumbasan din ng Diyos yung ating pong pagsunod. Kasi sa sukat po tayo susukatin eh. Hallelujah. So, dumating ang tayo mga kapatid na ako po ay nagkasakit na. Pero hindi ko naman talaga pinapabayaan yung aking pagtitiwala sa Panginoon, yung aking sarili na pabayaan ko ng mga kapatid. Pero alam niyo mga kapatid, ang Diyos po, hindi po siya mga kapatid nagkukulang mga kapatid. Amen. Hindi po niya iiwan ng kanyang mga anak mga kapatid sa anumang sitwasyon, manatili lang tayo sa kanyang kalooban mga kapatid. Hallelujah. Amen? So, huwag niyo nang pangarapin na magkaganon. Hallelujah. Marami kang pera, pero marami ka rin problema. Hallelujah. So, higit sa lahat mga kapatid, unang-una po nating hangarin yung makapaglingkod tayo ng totoo sa Panginoon. Amen? Amen. Dahil sa buhay po natin, sa ngayon mga kapatid, hindi na po kailangan yung ano pa man na sumagana pa ating buhay. Kung sumagana man mga kapatid, ipagpasalamat natin sa Panginoon yan. Hallelujah. Pero higit sa lahat mga kapatid, ang pagyamanin po natin yung ating pong espiritual. Dahil higit sa lahat mga kapatid, tayo po ay mayroon pong kaukulang ganti pagdating ng panahon. Ang sabi ng Biblia mga kapatid, hallelujah, may mga kanya-kanya po tayong reward pagdating ng panahon. Amen. Amen? Mabuti man ang ating ginagawa, masama, aanihin po natin yan sa Panginoon. Amen. Pero sa tingin ko mga kapatid, mas maganda yung gumawa na tayo ng mabuti. Amen? Hallelujah. Alam ko, kahit sa mga Facebook ngayon mga kapatid, nami-mention na natin yung sobrang paghihirap na ang tao ay mapunta doon sa impyerno. Tama ba? Kahit sa mga bata, alam na nila yung mga kapatid, nakikita na nila. Hallelujah. So, possible mga kapatid. Hallelujah. Dahil nakasulat naman talaga sa Biblia. Talagang aanihin po natin yung ating ginagawa dito sa mundo mga kapatid. Mabuti man at masama. Pero mas maganda mga kapatid, anihin po natin yung buhay na pangako ng Panginoon na walang hanggang buhay, walang hanggang kalagalangan mga kapatid. Amen? So, dali ko kayo mga kapatid sa isang hima. Express natin ito mga kapatid. Mag-expressway tayo. Hallelujah. Doon po sa amin mga kapatid, meron po din kaming time limit mga kapatid sa program. Hanggang alas 12, 12:30 lang po talaga ang pinakamatagal pastor. Kasi mayroon po kaming oras, Bible study po namin, mayroon lamang po kaming 30 minutes. Then sa message, sumubra man hanggang 45 minutes mga kapatid. Yan po ay binatas na lang ng isang samahan, hindi man po nakalagay sa Bible mga kapatid. Pero tinitingnan kasi natin yung mas mainam, lalo na sa mga baguhan pa ba. Hallelujah. So, yan po mga kapatid, kaya kahapon sabi ko ako ay medyo nahihiya at gusto ko pang makarinig ng ibang preaching. Wala na, iisa na lang. Hallelujah. So, ganun pa man, tama po ang sabi po ng ating mahal na pastor. Hallelujah. Bahagi na yan ng ating pagsakripisyo mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, dalhin ko kayo mga kapatid sa isang tema. Isang verse lang ito mga kapatid. Pansinin na lang natin mabuti mga kapatid ha. At pakialalayan na lang po ako sa ating pong operator sa script para hindi po tayo tumagal mga kapatid. Ang ating pong pamagat ngayon mga kapatid ay pananatili. Everybody say pananatili. Pananatili. Mahalaga ang pananatili mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sabi nga ni sino ba yung singer? Freddy Aguilar. Ang sabi niya ay ang umaayaw, tama ba? Ay di nagwawagi, tunong-tuno. Hallelujah. Wala pong nagwawagi na umaayaw mga kapatid. Ang pananatili ay napakahalaga mga kapatid, lalo na sa mga Kristiyano. Hallelujah.
Basahin natin mga kapatid sa aklat ng Matthew chapter 24 verse 13. Paki-class po sa screen. At paki-alalayan po ako mga kapatid ha. Nang sa gayon ay makarating tayo ng mas mabilis-bilis. Okay. Tingnan po natin mga kapatid. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Hallelujah. So napakahalaga ng pananatili mga kapatid. Hallelujah. Sa ibang salin mga kapatid, ang manatiling tapat doon mas malinaw na ang sabi sa ibang salin doon, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So napakahalaga mga kapatid sa pananatili mga kapatid. Bakit mahalaga mga kapatid ang pananatili? Hallelujah. Marami pong mga discouragement sa isang Kristiyano, sa buhay ng isang Kristiyano. Kahit sa anumang parte mga kapatid ng ating buhay, sa trabaho, hallelujah, kailangan po, napakahalaga po ng pananatili mga kapatid. Maraming discouragement mga kapatid, lalo na sa ating paglilingkod sa Panginoon. Alam nyo, napakaraming taktika ang kaaway ngayon. Kung marami tayong paraan mga kapatid na makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, marami ding paraan ang kaaway mga kapatid. No? Napakaraming pinanggagalingan mga kapatid ng discouragement o ng mga distraction mga kapatid sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Yan po ay taktika din ng kaaway, no? Sa ating pamilya, sa mga anak, minsan sa asawa pa, sa mga trabaho, sa ating mga kaibigan, minsan sa ating hanap buhay. Ano po? Pero alam po ba ninyo mga kapatid? Kaya sinabi po ng Matthew mga kapatid, dahil yung mananatili lamang ang magtatamo mga kapatid ng reward, ng sahod, sa pangangamuhan mga kapatid. Hallelujah, hindi mo alintana yung sobrang kapaguran. Hallelujah. Ang tinitingnan mo doon yung sahod. Mayroon nga nag-a-apply dyan unang tatanungin, magkano ba sahod ko? Hallelujah. Kasi napakahalaga mga kapatid, yung iyong purpose kung bakit ka magpapakahirap, kung bakit ka magsasakripisyo. Doon sa sahod mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon mga kapatid, higit pa sa salapi ang ating pong sasahurin sa Panginoon mga kapatid. Amen. Amen? Amen. Masaya tayo, sumasahod tayo, tinutumpasan ng kumpanya yung ating mga sakripisyo. Pero sa Panginoon mga kapatid, higit mga kapatid sa lahat, hindi po mawawala ng kabuluhan. Lahat ng ating ginagawa sa Panginoon, mga pagsakripisyo mga kapatid, minsan yung mga nakakaramdam tayo mga kapatid na parang bang sobrang bigat na. Wala namang taong hindi nakakaranas o ng talagang mabibigat na pagsubok. Ano? Amen. Lahat naman tayo nakakaranas ng gano'n mga kapatid. Amen. Pero ang sabi po ng Biblia, ang manatiling tapat, ang siyang maliligtas mga kapatid. Patuloy po tayo mga kapatid. Manatiling tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Lagi po nating isa-isip mga kapatid na ang pagbabalik ng Panginoon, tatamuhin natin yung pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Alam nyo, kahit sa cellphone pa lang, nakikita-kita ko yung sobrang init talaga ng impyerno. Kaya maglingkod po tayo ng maayos mga kapatid sa Panginoon. Maging totoo po ang ating pong paglilingkod sa Panginoon mga kapatid. Ang Diyos po ay totoo ding nangako. Hindi po kailanman mga kapatid, bibiguin ng Diyos yung kanya pong mga pangako mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos sa anumang paraan mga kapatid, gagawa ang Diyos. Hallelujah. Na tayo po ay kanya pong mai-comfort mga kapatid. Lalo na pagdating ng panahon. Alam nyo, nung nakaraang mga taon, isi-share ko lang sa inyo, parang testimony. Hallelujah. Nakaraang taon po mga kapatid, kami po ay tumawid ng Bicol. Sa hindi po
namin na pagkaalam mga kapatid, medyo maalon-alon, kasama ko yung aking buong pamilya. Kasama ko yung aking misis na mayroon pang sakit ko. Tumawid kami ng Bicol. At ang nangyari mga kapatid, pagdating namin sa kalagitnaan, tumaob po yung aming bangka. Wala pong marunong lumangoy sa mga kasamahan ko mga kapatid. Hallelujah. Pero alam nyo, malakas ang aking pananampalataya. Ano mang mangyari mga kapatid, mayroon po kaming Diyos na tagapagsanggalang. Pangako ng Panginoon ng mga kapatid eh. Manatili lamang tayo sa Diyos. At sabi ng John chapter 15, manatili ang Diyos sa atin at manatili tayo sa Diyos. Ano man ang ating hingiin at kailangan ay ibibigay ng Diyos mga kapatid. Amen. Hallelujah. So alam nyo mga kapatid, bago pa man nangyari yun, nakita ko na sa panaginip. Ganun kabuti ang Diyos mga kapatid. Nakita ko na sa panaginip na hindi naman malinaw doon sa panaginip ko. Basta nakita ko yung aking bunso. Kung mailalim sa dagat mga kapatid, sinisid ko daw. Talagang sinisid ko, hinapol ko para lang maligtas mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, naalala ko yung panaginip ko pagkatapos na namin malubog. Hallelujah. Nangyari mga kapatid, talagang bigla. Okay lang kung dahan-dahan parang tumaob. Siguro maipabalance pa mabigla ko pa matalunan yung kabila. Alam niyo mga kapatid, bigla. Bulaga po ako mga kapatid. Talagang wala na akong ibang iniisip yung mailigtas ko yung aking pamilya. Pag taob mga kapatid, doon nakita ko kaagad yung aking bunso. Pailalim na mga kapatid. Sinabol ko po siya mga kapatid. Nagtutuman po ako na hindi ko na maawari kung anong nangyari dun sa aking mga kasamahan. Palutang-lut. Basta tinignan ko na kaagad yung bunso ko pailalim mga kapatid. Hallelujah. Sinisid ko po pailalim mga kapatid. Hallelujah. Hinabol ko po at nailigtas ko po mga kapatid. At wala pong nangyari mga kapatid sa amin. Kahit isa wala pong napahamak mga kapatid. Habang kami po ay palutang-lutang doon sa dagat mga kapatid, mayroon pong 2 kalapati na katapat sa amin. Alam po niyo mga kapatid, sa lahat ng aming mga cellphone, anti-mano blackout mga kapatid. May na-recover kaming cellphone na mayroong isang paandap-andap na signal at power. Yun po ang ginamit ng Diyos. Hallelujah, para kami ay ma-rescue mga kapatid. Umiyak ako na umiyak sa Panginoon. Hallelujah. Pag totoo po tayong naglilingkod sa Panginoon mga kapatid, ang Diyos po ay totoo din tutukod sa ating mga kainan mga kapatid. Buhay po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sabi ni Apostol Pablo, hindi tayo dito sumusuntok sa hangin na para bang walang direksyon yung ating mga ginagawa dito mga kapatid. Buhay po ang Diyos. Hindi po tayo dito naglalaro mga kapatid. Hindi po tayo dito kuro-kuro. Hallelujah. Kaya gawin po natin seryoso yung ating paglilingkod mga kapatid. Ang Diyos ay nandyan po laging nakahandang tumugon sa ating mga kapatid. Amen. Maging totoo lang po tayo sa Panginoon. Encourage ko kayo mga kapatid. Hindi ko man alam ang kanya-kanya nating mga sitwasyon sa buhay. Ini-encourage ko kayo maglingkod po tayo ng totoo mga kapatid. Gawin na po natin yung marapat sa Panginoon. Amen. Marami tayong mga panahon na sinayang. Hallelujah. Bawin tayo sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Gawin po natin yung marapat sa Panginoon ngayon, lalo na sa ating panahon. Ating pong panahon ngayon, sabi nga ni Apostol Pablo, samantalahin ninyo ang panahon lalo na. Hallelujah. Sa ating panahon ngayon mga kapatid. Ang ating pong panahon ngayon ay very dangerous mga kapatid. Nasa critical po tayong panahon. Marami pong mga panlilin lang ang kaaway ngayon. Kaya magpatuloy po tayo mga kapatid. Inaamon ko kayo, lagi po tayong mapagpanalanginin mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sa aming buhay, marami pong nangyari, marami pong bisis na kami po ay talagang nakamba na sa panganin mga kapatid. Ako po ay nagkasakit noong bago mamatay si Pastora Tess. At pakiramdam ko po hangganan na ng buhay ko. Araw na lang ang bibilangin. Pakiramdam ko talagang hindi ko na kaya, puputok na yung aking ulo sa sobrang sakit. Pero alam niyo mga kapatid, hallelujah, pinag-pray po ako ng ating manggagawa mga kapatid. Hallelujah, hindi po nila ako tinulungan. Talagang ibinigay ko na lahat sa Panginoon mga kapatid.
bigla pong nawala ang sakit. Hallelujah. Sino pong magkakalang ako ay makakarating sa kanyang lugar ngayon? Sa samantalang ang aking pag-iisip noon ay hindi na ako abutan sa 2025. Hallelujah. Pero ang Diyos, hallelujah, katulad nung mga panahon, mga kapatid, dun sa dinugtungan pa ng Diyos ng 50 years kanyang buhay. So, sa akin, hindi ko na hinangad kung ilang taon pa, ang hinangad ko lang hanggat sa hangganan ng aking buhay, maglilingkod ako sa Panginoon. Amen? Parapakan po natin ang iba natin mga kapatid. Patuloy po tayo at pinibigay ko po sa ating mahal na pastor ang pagkakataon. Hallelujah. Thank you kapatid. At salamat sa encourage po.